All of these are liquid lipstick or lip tints na merong blurring effect. Hey guys, welcome back to my channel. So before we start, I would just like to flex my microphone. This is so cute, diba? So this is a pink microphone. Yung last na ginagamit ko, so yung wireless lavalier microphone. Bumili lang ako ng another set kasi yung dulo nun is yung pang connect is for iOS, and then kailangan ko ng something for USB-C. So bumili ako ng bago, and then syempre nakakita tayo ng opportunity, pink yung binili ko. So meron siyang ganyang dulo. Ayan, yung parang furry, and then meron din naman yung parang regular sponge, and then light pink din siya. Ayan, so eto yung ginagamit ko. Sobrang ganda nito, guys. If you would like to check out, ilalagay ko yung link nila sa aking description box. Let us proceed sa ating video. I-clip ko lang siya dito, guys. Ayan, diba? It's pink. It's cute. It's very me. So, for today, ang ating video is, we are going to swatch this, ang pangit, ayan, blurry lip tints or liquid lipsticks. All of these are liquid lipstick or lip tints na merong blurring effect. So, medyo mapapasabak tayo. This is very 2018 me, yung gumagawa ng mga lip swatches. Feel na feel ko pa noon, akala ko ang linaw ng ginagamit ko na phone, pero sakto lang naman pala. Pero still, diba, nakapag-start tayo, ang tawag dito, nostalgic sa akin. So, eto yung 5 na to, yung i-review natin. Because for me lang, sino ba naman ako? Ayan, meron silang pagkakahawig in terms of formula. So, I have here, Get Ready With Me is Cushion Tint. Next, we have the Arcadia Beauty's Daily Lip Tint. Easy Cosmetics na Blurring Mousse Tint. And then, ito yung dalawa na medyo makapal na yung texture. We have the Roman Blur Fudge Tint as well as the Saviant Lip Affair Lip Filter. So, ito yung kanilang mga box. Ayan. And then, ito yung pinakang actual component nila. Ayan. So, excited ako kasi, I don't know, super excited, guys. So, aside from this, mga kagamitan, so, iniready ko rin ang aking cotton pads, Garnier na micellar water. This is the only micellar water that I trust for my oily and acne-prone skin. So, ito yung kanilang for sensitive skin as well as yung may oil, yung oil-infused. Ayun yung ginagamit ko. Shout out to you, Garnier. Thank you so much for this micellar cleansing water. And also, I have here my wipes kasi mapapasabak tayo ngayon sa ating review. So, let us proceed from pinakamanipis to pinakamakapal or moussey. Okay? So, this is the Get Ready With Me's pinakabago na labas. So, this is, ano ba pangalan? Oh my God, ano pangalan nito? Cushion Lip Tint. The Velvet Lip Stain. Ayan. Packaging-wise, it looks like this. Oh my God! I can't believe. Nagpo-focus yung camera ko, guys. More. Charis. Ayan, so this is the Get Ready With Me's Cushion Lip Tint. So, dyan nakalagay yung pangalan nung product, branding, and the shade. So, this is in the shade Salted Caramel. So, let me just read. This is my problem, guys. Ito yung something wrong about sa akin. I don't like throwing boxes. Kasi feeling ko, darating yung time na kakailanganin ko siya. Okay, so the Cushion Lip Tint has a unique formula that applies dewy, gives a cooling sensation, and that sets to a smooth velvet matte finish with minimal to no transfer once it sets on the lips. So this is 449 pesos for 6 ml. So sa lahat, alam niyo yan, Get Ready With Me, lahat ng information makikita mo sa box pa lang. Okay, so ito yung in the shade Salted Caramel. So, ganyan yung kanilang applicator. Applicator niya is flat dito. Sabi daw, for precise application. Medyo nakabend ng onte. And, ayan, manipis. Manipis lang siya, guys. So, ganyan yung kanyang itsura. So, let me just swatch for you the shade na Salted Caramel. Saan ko ba ilalagay? Siguro dito na lang. Maybe I need to remove my watch kasi aabutin siya
pagsuswatch. Okay. Okay. One swipe of, diba ang pangit? So this is one swipe of salted caramel, neutral almond pink shade. So it has a mixture of nude brown and rose something. So ayan. Okay, so what's on my lip is actually salted caramel. So, paano ba? Papatungan ko na lang siya, okay? Okay, without being biased, ang na-ready ko dito na salamin is from Get Ready With Me. So, wala po itong kabayas-bayas at wala po itong kadaya-daya. I just love their powder. Okay, so ayan po yung itsura niya on my lips. First, kapag inilagay mo siya, it feels so smooth. Ayan. Wala rin siyang pagiging tacky, like hindi siya parang nagwe-web. Wala siyang ganon, hindi siya nagdidikit. And then kapag nilagay mo siya, meron siyang cooling effect. That's my favorite part about this lip product. It looks really healthy. It's very glowy. Actually, parang mixture na siya ng lip tint and lip gloss. Kasi look at this, nakakatch niya yung light. It's very glowy. It looks healthy. Plus, it has slight plumping effect. Look at this. Minimal to no transfer for real. Ayan. Yan lang yung transfer. Sa una, kasi hindi pa siya ganun nag-dry. So, this one, nag-iwan siya ng stain, guys. So, let me try to remove this using a cotton pad. Meron tong micellar water, if you can see, basa siya sa gitna. And then, i-remove ko siya. Okay, so ito yung na-remove, yung parang beige ang na-remove. And then, yung rosy glow, yung natira sa lips. Nakikita niyo ba yan, guys? Parang nung tinanggal ko, mas gumanda pa siya. Kasi yung naiwan sa kanya, yung rosy nude shade. One more. So, dito naman, medyo didiin na natin para mawala na talaga siya. Meron pa rin siya nakuha, pero light na. But still, look at my lips. It looks plump. It looks healthy. Guys, ang ganda ng stay niya. So, let me just remove this. So, this Get Ready With Me's cushion tint is a 10/10. Ang ganda na kasi, guys. Ayan. So, let me just remove this completely para sa ating next shade. Ayan, I think wala na siya. Arcadia Beauty is the Daily Lip Tint. This one naman retails for 499 pesos. 4 ml din siya. So actually, na-curious ako dito dahil finiture siya ni Heart Evangelista. Akala ni Heart Evangelista is Korean brand siya. This is a Filipino-owned brand. So ang may-ari po nito is yung pinapanood natin na vlogger na si Miss Ana Kai Villalobos. So if you are a fan, yes, siya po ang may-ari nito. So this is the Daily Lip Tint. Ang claim naman nito is a perfect mix of color and care. Great for everyday wear. Provides a blurring effect and beautiful tint for a natural-looking lip, all while keeping it nourished and moisture. Meron daw itong beta-glucan, manuka leaf honey that maintains the nourish ng ating lips. So, upon opening this, the Daily Lip Tint, ayan. So, upon opening this tint, applicator niya is nakabend, unlike yung kanina naka-straight. And then, tapered din yung dulo. If nakikita nyo, meron siyang parang patusok. Ayan, patusok yung dulo niya. And then, ano siya, reservoir. Charis. Ayan, yung meron siyang butas sa gitna, gano'n no, para nakukuha niya yung lip tint. Okay. So, side by side with salted caramel, ito yung itsura ni Eternity. So, lagyan ko lang yung gitna kasi ganun talaga yung mechanism niya. Nawawala talaga yung sa gitna sa pagkakaswatch. Ayan. So, okay. So, on my lips, this is Eternity. Maganda rin yung shade niya, guys. Yun nga lang, ang pinagkaiba nila is this one, medyo pinkish siya.
Well, this one, it's warmer. Meron siyang orangey, nude, toasted brown shade color. So, ganyan yung kanyang itsura. So, on the lips, same thing. Meron din siyang cooling effect. Wait lang, yung earrings ko is nagugulo na. Ayan. Meron siyang slight cooling effect. But if you are going to, let me compare, ito po yung mas matindi, yung cooling effect. Like this one, very soft lang yung cooling effect niya. However, for me, medyo mas dumidikit yung formula nito. In terms of consistency, pareho sila na parang liquid to gel type. Ganyan po. But this one, ayan, medyo mas parang not totally lagkit pero may konti siyang, alam nyo yun, may konti siyang pagiging tacky. Pero, kaya siya ganon yung formula niya because it claims to be blurring and mas super blurring siya for me. Ayun o. Yung parang nawala lahat ng lines sa lips ko. Maganda yung blurring effect nito, pero if you have dark lips, I suggest you go for this kasi mas matindi yung pigment niya kesa dito. Or maybe it's just ito yung pinili ko or napili ko na shade kasi medyo light siya on my two-toned lips. Kasi okay naman yung color ng lips ko dito, pero dito lang sa taas, like this specific part, ito, ayan, merong medyo pigmentation ako dito. So, feeling ko is hindi niya gano'n nako-cover kahit dalawang patong pa. And then, ayoko naman na damihan masyado or kapalan kasi nga, medyo may tuck na nga siya ng onte. Pero dito naman, ayan, dito sa ibang part, especially dito sa gitna, ayan na, wala naman. Hindi naman siya gano'n kabad. Pero in terms of blurring, maganda yung blurring effect niya. And then, mas mabilis siya mag-set. Eto, may slight glossy like look siya. Well, this one is purely velvet powdery yung itsura niya. Pero kapag kalalagay, may tuck siya na onte. Pero look at this, very tuyong-tuyo na yung itsura niya. And then right off the bat, tanggalin ko lang para super fair. Ayan. So, wala na po. Right off the bat, wala agad siya transfer. Like, ayan. So, wala agad siya transfer kasi nga, sobrang bilis na mag-set. Ang gusto ko lang dito, it feels super smooth. Sa lahat ng ipapakita ko sa inyo, ito yung pinaka ang lambot sa labi. Para siyang, alam niyo yung skin niyo, kapag nag-scrub kayo, like salt scrub, ng matagal, ganun yung feeling niya, guys. It feels so smooth. Ang ganda niya sa labi. Maybe because of the skin caring ingredients. Yun nga lang, the shade Eternity, medyo, ano lang, ayun o, yung medyo may onti lang siyang, nag-pick through pa rin yung color of my lips. Pero in terms of pagiging blurring, maganda naman siya. Pero, akala ko dati, eto na yung pinaka nagtatagal ko na tint, pero mas nadaig pa rin siya nito. So, marami siyang pros, yes, pero mas maraming pros pa rin si Get Ready With Me, for me. Kasi, yun nga, may ilang cons ako makikita. Wala ako kasi masyado makitang con about this product. So, let us try to remove this using the same ano pa rin, yung kabila lang ang gagamitin ko. Konting-konti lang yung magta-transfer dito, guys, kasi nga light yung shade nito. Ayan lang. So, dito naman sa kabila. Ayan. And then, halos wala na. Look at this. Ayan, di ba? Mas nag-iiwan pa rin pati ng tint yung nauna kanina. Get a brush and ipapowder lang natin onte. Ayan. Kasi baka hindi na kumapit yung susunod. Okay, so let us now move to this. Another blurring tint. So this is Easy Cosmetics. Ano pa lang to? Okay, so this is Easy Cosmetics Mousse Lip Tint. Claims naman ito are a velvety cream that drapes the lips with lush pigment for a plush matte blur that gradually transitions into a subdued tint. Hindi na ako mahanap ng aking camera. Okay. So, ganito yung itsura niya. It comes in this usual packaging of AC. Is frosted. Dito mo lang makikita kung ano yung shade color. So, this one is in the shade. Ito siya yung pinakamataas. In the shade Beaten, a bruised mulberry. Ayun yung kanyang shade description. Ganito yung kanyang itsura. Alam nyo ba, ayan o, sobrang sikip nung gano'n niya. Yung like, pinakang stopper niya. Kaya kahit medyo matagal na to sa akin, walang kakalat-kalat. Look at this. Ayun o, hindi siya ganun kumakalat. And kahit medyo ipahid mo siya, ganun, doon pa rin, doon lang.
'Diba? Ito naman yung kanyang itsura, almost similar siya kay Arcadia. Ayan. So, very manipis lang din siya, tapered, and then medyo nakabend. And then, kung nakita nyo, sobrang bendy. Like, sobrang, ayan o, sobrang lambot nung kanyang, what do you call this, applicator. So, etong shade na to is kakaiba dun sa dalawa. Yung dalawa kasi is both nude. So, this one naman is a bruised mulberry shade. So, it's a parang cool-toned shade of medyo pinkish, ganon, mauvish shade. So, ilagay na natin sa ating lips si Beaten. Lumampas siya. So, this is Easy in the shade Beaten. Ganun yung kanyang shade, and then ganyan yung kanyang itsura. Kapag hindi sa inyo sasabihin yung pakiramdam, yung itsura niya is almost similar to this. Like, it's very juicy on the lips. Meron kang glow na makakatch. And may slight plump siya. But when you touch it, it's super smooth. Wala siyang tacky. Like, just pure smooth. It feels like butter on your lips. Actually, feeling ko papasa to as lip balm. Kasi sobrang smooth siya. But what's best about this product is, kahit iganon mo siya, slide mo ng walang katapusan, guys. Hindi siya yung parang ibang liquid lipstick na nag-iiwan ng streak or pumuputi. Alam niyo yun, yung parang nagiging puti-puti siya. No, wala siyang ganon. Look at this. Wala siyang ganon, guys. Hindi siya naghihiwa-hiwalay. Yung itsura niya, hindi siya nagbibitak-bitak. But this one nga lang is, it's super blurry. Sa lahat, parang ito yung pangalawa sa pinaka-blurry. One of the cons ng product na to is hindi siya transfer proof. Ayan. So, may onti siyang transfer. Pero, hindi siya parang yung bullet lipstick na buong labi mo yung sasama dito. Ayan. So, okay naman siya. Pero, yun nga lang, may transfer siya. If you want talagang purely no transfer or zero transfer talaga, hindi ito yung para sa inyo. So, aside from may onti siyang transfer, ang con na nakikita ko dito is yung kanyang applicator. Kung napansin nyo kanina, lumampas ako dito because hindi ako sanay sa ganun ka-bendy. Ang hirap i-control for me nung applicator niya. Pero, itsura-wise, it's really good. Ayan. So, let's check kung pag sa tissue mayroon siyang transfer. Definitely yes. Meron siyang transfer. In terms of itsura and feels, okay naman siya. Pero yun nga lang, if you don't like transfer proof, hindi ito yung para sa inyo. And, heads up, sa lahat sa kanilang 5, ito yung pinaka hindi nag-iiwan ng stain. I don't know, at least just for my lips. At least just for me, hindi siya ganun nag-i-stain. So, onti lang yung ilalagay ko, ayan lang, hindi siya ganun kabasa na micellar water, and i-remove ko na siya. Hindi siya ganun pinaka nag-i-stain. In terms pala of shade, yes, maganda naman si B10, yun nga lang, hindi siya yung parang for me talaga. Kasi kapag ginagamit ko siya, like naka-full makeup ako, ginamit ko siya, parang umiitim ako or nag-darken yung skin color ko sa kanya. Hindi siya ganun kaano sa akin. Kasi nga, cool tone siya, hindi naman ako cool tone. So, ayun lang. Maybe, I need to look for other shades na mag-work sa akin. Ito yung nakuha sa una, and then look at this. Bare na yung loob ng lips ko. Ayan. So, hindi siya ganun na tatagal, guys. If you are into, what I call this, stain, still, ito pa rin yung may sasuggest ko. Kasi nga, hindi siya pinakang nagtatagal. Ayan. Hindi ko siya kailangan, di ba, considering na medyo dark yung color niya, hindi ko kailangang patungan ng iba pang product or hindi ko kailangan i-foundation or i-powder yung lips ko para makita yung original color niya. Kasi, ayan, wala na talaga siya. Hindi siya ganun nag-i-stain. But nevertheless, still goods pa rin to. Recall, at 10 over 10, 9.5 over 10, and 8 over 10. Okay, let us proceed to the third one. Okay, so this is the Teviant Lip Affair Lip Filter.
So, ganyan yung itsura ng packaging niya. Siya lang yung may kulay. Sobrang cute niya, guys, 'di ba? Ang cute niya, it's pink and peach. Barbie pink actually ito. Metallic yung lalagyanan niya. So, this is 600 plus. I think 649 pesos. Pero 200 plus ko lang siya nabili because hindi nga ako bumibili ng regular price makeup. So, ang claims naman nito are, discover the perfect hue for you with Tevian's lip filter and airy whipped mousse formula that glides on smoothly onto the lips, providing a velvety, weightless finish for ultimate comfort. So once you open this, gaya nung kanina sa Get Ready With Me, flat yung kanyang applicator, medyo nakabend lang pero hindi siya tapered, round yung dulo niya. Okay? Medyo messy lang siya, guys. So, lip filter, yung itsura ng lips mo dito, para siya talagang naka-filter, guys. Pero heads up, hindi siya ganon ka nagtatagal ang tint as compared sa iba. The shade, ano ba shade? Wait lang. It Girl. So, this It Girl is described as parang rosy pink shade. Ganito ang kanyang itsura upon swatch, 'di ba? Kung nakita nyo sa lahat ng isinwatch ko, ito yung pinaka buo ang pigment kasi nga it's a velvet lipstick or velvet lip product. Ayan. So, okay. So, close up, 'di ba? Buong buo yung pigment niya, walang pagitan unlike sa mga nauna. Ayan. So, ang pinakamanipis pa rin na consistency is still si Arcadia. So, nag-change yung aking itsura, 360. Ayan. 'Di ba? Ibang-iba yung itsura ko dito. Yes. Yes. Feeling feeling ko pakitingin niyo is off. Ako rin naman, pakitingin ko rin naman is off yung color niya. Kasi nga, yung shade na nabili ko is yung It Girl, sobrang mag-pink siya. Like, para siyang neutral pink pero light on me. Kaya ginagamit ko lang to if naka full face of makeup ako. Kasi ganyan, tingnan mo, parang ang patay niya tingnan, 'di ba? And then usually gumagamit ako ng what do you call this? Lip liner. Ayan. So, in terms of feels, it feels soft, it feels luxurious. Ang ganda talaga niya, guys, sa pakiramdam. Pero, when you look at it, maybe because of the shade, it looks off. Kasi, yung gitna na ganyan, pag pinahid mo, ayun o, like naiipon siya. Not because dry na yung lips ko, kasi swatch, ganun talaga siya. Or maybe, because yung itsura kasi niya, parang siyang white yung base niya. Alam niyo yung parang mga lipstick na white yung base, yung parang too light siya. Ayan. Pero, kapag nilagay mo naman siya and then hindi mo siya ginanon, nako-cover naman niya. Kasi kahit yung pigmentation ko dito, nako-cover naman siya. So, sabi ko nga, buo yung pigment niya, pero nadi-disrupt siya kapag ginalaw-galaw mo. So, maganda to if parang mga events, like, kunyari, gusto niyo ng something na mukhang plakado talaga yung labi. Ito yung masasuggest ko sa inyo kasi it looks luxurious, maganda yung lapat niya. Pero, like, for everyday, kakain ka, o kaya naman magsasalita ka, hindi ito yung masasuggest ko. Plus, medyo mahal kasi siya. Sa lahat, ito yung pinakamahal. For me lang, medyo high maintenance lip tint siya na kailangan mo siyang bantayan. And then, one more thing about this is hindi siya gano'n nag-i-stain and may transfer siya, guys. Okay, so let us now remove kung ano man yung nag-transfer dito. And then, ipapakita ko sa inyo, ayan, dry na siya, na may transfer talaga siya. Ayan, guys. Oh. So, nag-transfer talaga siya from top na part to bottom, especially kapag paper or tissue. So guys, light lang. Tada! Kiss mark. Ayan. So, nagta-transfer siya and hindi siya ganun nag-i-stain. Like, actually, wala siyang stain. Ayan. Bare lips. So, wala siyang stain. So, pwede lang to, say for example, magsisimba ka, ganun, o kaya may a-attendan ka, my lips.
and retouch kasi sobrang oily ko na, guys. Sorry. For me, Tevian, in terms of feels, sobrang gusto ko yung ganon. In terms of packaging, maganda siya. Maganda siya sa pakiramdam. Maganda siya yung iganon mo yung labi mo. Yun nga lang, hindi siya ganon ka-heavy duty na like pang araw-araw na lip tint. So for me, this is 7.5/10. So moving on to our last but definitely not the least. So this is Roman Blur Fudge Tint. So this one is a Korean brand. So this retails for 300 plus pesos only. Ayan. So I got the shade number 2 Rosiental. Ayan. So when you open the compartment, ganyan yung kanyang itsura. Masyadong like nakabend. Ganyan yung kanyang itsura. So ang tawag dito? In terms of consistency, ito yung pinaka-creamy sa kanilang lahat. So once again, ito again yung shade na Rosiental. Doblehan ko lang para mas makita nyo yung itsura ng shade. Okay, so that is Rosiental. So bago ko i-swatch sa aking lips, so i-compare na natin in terms of texture. Ito yung pinaka-light, ito yung next. And then I think this one, medyo runny pa rin siya. Ito yung pinaka-buo. And then this one, tingnan nyo guys, para siyang tuldok-tuldok. Para na talaga siyang fudge. Alam mo yung parang blur fudge. Para siyang moussey, ganon. Chocolatey yung feels niya. So this is Romand. Ito din yung pinakang silicone. Like it's super soft and velvety on your lips. Rosiental looks on my lips. It's a warm type of pink na okay sa aking neutral skin. Maganda siya, guys. So, this one, in terms of feeling, it's very moussey, it's very velvet. Ito yung pinakang medyo parang buo-buo sa kanila. Ito yung hinahanap ko na type of velvet lip. Like, almost dry, pero on the lips, it's very velvety, not dry at all. So, maganda siya, guys. Pwede mo siya iganyan or parang ang tawag dito, or i-blurred lip or i-disperse lang. Like this. Like, very Korean na yung look mo, guys. So, this one, ito yung, sila yung medyo magkahawig, but I like this better. Kasi nga, kahit ganun mo siya, i-dab mo siya, or i-tap mo yung lips mo, or ganunin mo, hindi siya nagpuputi-puti, or hindi na-break yung color niya. So, this one is something that I like. Yun nga lang, hindi siya ganun super nagtatagal. And then, sabi daw ng iba, ay drying sa kanila. Pero sa akin, hindi naman ganun. Kahit na medyo parang, ayun na nga, buo yung consistency niya. Or buo-buo. Hindi siya nagbubuo sa lips ko. Sabi kasi nila, nagiiwan daw siya ng streaks sa mga dry patches ng lips. Pero for me, okay naman siya. It leaves medyo onting stain. Hindi rin siya ganun ka-transfer proof. Ito yung malinis. Ayan, nagta-transfer din siya, pero meron siyang stain kesa dito. Ayan. So, if I want something blurry, if I want something like Korean looking lips, eto yung ginagamit ko. So, since favorite ko ngayon ganong formula ng lip tint, like yung almost moussey talaga na hindi malagkit on the lips. So, ito yung isa sa maisasuggest ko sa inyo. So, for me, I can rate this as 9.5. Actually, magka-rate sila, pero magkaibang araw ko sila gusto gamitin. If I want something parang Korean, ito lang. Pero I want something supernatural, I will go for this. So, ayun yung rating ko sa kanila. Okay, to summarize, ito yung pinaka-paborito ko. Ito yung pinakang all-around, nag-iwan ng stain, hindi ganoon kabigat. And then, medyo mura lang din kasi siya. An all-around lip tint. And then, for me, I'm sorry, pero yung Taviant yung last. Pero still, I can use this. Yun nga lang yung formula niya. Or maybe, I can try other darker shades na hindi ganon kataas yung white or yung parang hindi ganon ka-light yung color. Pero once again, if you want their swatches, eto yung we have Get Ready With Me, Salted Caramel, Arcadia's Eternity, Easy Cosmetics Beaten, Tebian's It Girl, and then Romance
Rose Tiental. So, ayun yung mga lipstick or yung mga blurring lip tints na meron ako. Sana makatulong sa inyo if humahanap kayo ng review sa alin man sa mga ito or gusto nyo lang ng comparison video. So, that will be all for this video. Thank you so much for watching. Kindly share this to your friends, like this video, and subscribe to my channel.